It's 11:24 na nagising pa ako. Kasi dapat akit na ako. Pero, nakita ko tong prescription. Magtatawa ako. Ayan yung motor. Natuwa ako sa kanya kasi complete yung information na nandoon sa loob ng prescription. Hindi number PTR, tapos yung follow-up as in nandito. Kompleto siya. Pero natuwa ako. So, every time kasi na-akit ako, chine-check ko yung mga bagong prescription nila. Baka may nadagdag, baka may kulang, baka merong mga nabigay na mali or kung ano pa man. So, chine-check ko siya. And napag-iwahiwalay ko na rin yung mga medicines nila. Kung ano yung mga dapat i-take sa datong oras, mga hindi dapat at hindi dapat, mga ganun. So, yan, nakita ko tong prescription na to. Nakakatuwa lang kasi kompleto siya. So, ano ba dapat yung mga tatandaan nyo pagka nakuha kayo ng prescription? Although, prescription sa doctors nyo. So, kailangan yung prescriber's information. So, dapat nandyan yan. Kasi, minsan, tinitignan namin bilang mga pharmacist. Tinitignan namin kung legitimacy ng isang prescription based sa kanyang information or prescriber's information. May mga instances na tinatanggap namin pag mga emergency cases. Yung sa akin to sa dorm. So, kinailangan wala kasing prescription pwede yung doctor nag-check sa akin, emergency. So, ang ginawa niya na lang kumuha siya ng bond paper, tapos doon niya na lang sinulat yung mga date information. Nandyan yung kanyang name ko, age ko, address ko, tapos yung ginawa niya talaga prescription to. Pero kompleto yung impormasyon na nakalagay doon. Kasi pag hindi rin namin siya i-honor. Kasi tapos kailangan nandoon din yung PTR niya, tsaka yung license number niya, kasi i-check din namin siya kung gaano siya ka-legit. Kasi hindi kami pwedeng basta-basta magdi-dispense na lang. Kasi may mga peking prescription talaga. At may mga magagaling mameke ng prescription. So, nakikita rin naman namin yan. Before sa company na pinagtrabahuhan ko ay nakikita namin kung paano at kung peke or hindi yung isang prescription, then nagtitimbre na lang kami sa ibang store. So, ano ba yung mga parts ng prescription? So, meron tayong prescription. Nandyan yung kanyang, yung name na prescriber nyo. Nandyan yung clinic. Nandyan yung, nandito yung kung saan siya mga clinic nagpupunta or mga schedule niya sa mga bawat clinic. Nandito patient information. Nandito yung name ni patient. This is kompleto actually. Nakakatuwa itong prescription na ito. Kompleto talaga siya. Nakakagulat. Kasi may mga doctors talaga na hindi nila kinukomplete. Minsan name lang, tapos minsan walang age, minsan walang, pero laging may date, pero walang age, minsan walang address, mga ganyan-ganyan. So, ang diba? So, meron tayong name the patient. So, ayan, tapos then address. Nandito din yung gender. Nandito din yung gender, and then yung age ni patient, then yung date kung kailan ginawa yung mismong prescription. So, next meron tayong tinatawag na superscription or yung recipe. Ito, yung RX. RX simple kasi is recipe. So, a recipe, it's take thou or to take. Yun yan. So, next we have the inscription. Inscription is the main part of the prescription. So, in the inscription, ito makikita yung name ng medicine at saka yung kanyang dose. For example, paracetamol 500 mg. So, makikita mo dyan yun. Next is the subscription. Subscription is the instruction to the pharmacist. For example, dispense 30 tablets, 60 tablets, mga ganyan. Yan yung tinatawag na subscription. And then next we have the signa. Makikita nyo minsan may sa prescription meron nakalagay na signatura. Ayan, ang ibig sabihin niya na yung instruction to the patient. So, yun. Instruction to patient. So, minsan meron niyang twice a day, once a day, BID, TID, mga ganyan. Yung mga instruction na binibigay sa patient. Then, we have the special instruction. Ito yung take before meal, after meal, do not take with gantong medicine, do not take with gantong foods, ganyan. May mga special instruction na ganyan.
So next we have the provider's information or prescriber's information. We have the name niya, and then yung signature niya, then license number, then PTR. Then itong prescription, pa naman siya. Meron pa siyang follow-up po kung kailan siya magpa-follow-up. So, ayun. Nakakatuwa itong prescription na to kasi meron siyang complete information. Sige. So, yun yung mga dapat yung makikita sa isang prescription para i-honor ng pharmacist. Pero since talaga na pag hindi readable, tinatawagan namin si Doc. Kasi mas okay na ma-clear natin kay Doc kaysa yung marong dispense tayo. Ayaw natin marong dispense, especially hindi rin. Mamaya meron palang sakit si patient na hindi pwedeng mag-take ng mga mefenamic or mga ibuprofen, so ganyan. Talaga kailangan i-consider pagdating sa mga ganung bagay. So hindi dapat basta-basta yung pagbibigay mo ng medicines. Tsaka hindi din pagka hindi mo mabasa, huwag mo na muna siyang kailangan i-clear mo muna kay Doc. Or mas okay na advice mo rin kay patient na to, ma'am or sir, baka po kung may contact kayo kay Doc, malaman natin kung ano talaga tong gamot na to, or minsan pag walang contact number si Doc, sabihin natin na ma'am, baka pwede tayong bumalik kay Doc, tanungin natin kung ano tong medicine na to. Pero syempre kailangan in a nice way pa rin, wag naman yung kumabasa, hindi ko alam yan, mga ganun, ano yung ganun. So, ngayon, meron na rin pinagdadaanan yan emotionally. So, wag na nating dagdagan pa. So, wag mo na rin pabigatin yung nararamdaman mo. Basta yan na yun. Kung hindi mo mabasa, tawagan mo si Doc. Pag walang contact ni Doc, sabihin mo baka pwedeng bumalik siya kay Doc or makapag-prescribe ulit siya kay Doc. Wala naman bayad to. Kasi papabasa mo lang din naman kung ano pa talaga to. Or ipapasulat mo lang din naman na maayos. Kasi, kung hindi natin mabasa wala tayo magagawa, diba? So, ganoon lang din naman yung mga ginagawa namin pagdating sa mga prescriptions. Kaya, kasi tayo ang mga types ng prescription errors. So, meron tayo ng violative, meron tayong erroneous, meron tayong impossible. So, meron yung mga file, then pwede mong i-dispense, then mga file mo, then kung mo i-dispense, then yung mga impossible na hindi file, hindi mo pwede i-dispense. Example ng impossible, yung magkaiba yung generic at saka yung brand. So, hindi mo pwede. Kasi hindi mo alam kung ano pa talaga. So, iba yun na rin. Nakalagay mefenamic acid. Tapos, ang nakalagay sa brand is Biogesic, for example. So, di ba magkaiba sila? Biogesic is paracetamol, then mefenamic acid. Mayroon tayong mga Dolphinal, meron tayong mga they call this Ponstan. Ayan, mga mefenamic acid yan. So, hindi mo sila pwedeng, alam mo, hindi pwedeng basta na lang i-dispense mo. So, baka naman may reason kung bakit ibuprofen yung binigay instead of, or sorry, baka may binigay is paracetamol instead of mefenamic acid. So, ayun. So, kailangan mo rin take into consideration yung mga bagay-bagay na yan. So, ayun lang. So, pa-discuss yung that type ng prescription errors. Kaso kasi, masyado na mahaba yung video. So, next time na lang. Adios.